appreciation of your pastor. Pastor's life. So, without the Lord, there is no pastor. So, we are just the representative of the Lord. So, atong mang i-appreciate ang man of God, but atong i-honor ang Ginoo yun. Because He is all the reason nganong naay pastor. He is all the reason nganong naata diri. Siya ang rason sa tanan natong dapat buhaton sa atong kinabuhi, mga igsoon. So, ang atong hisgutan karon, di naman nato ika-deny that God should be honored and He should be worshipped. Pero si kinsa man si pastor sa kinabuhi sa mga Kristohano. Kay nagkawala, mga igsoon, ang value sa mga pastor sa kasimbahanan. Especially, Satan knows how to destroy the name, the title, the office of the pastor. Kay kana manggod nga word pastor, it came from God. Title na nga gihatag sa Ginoo sa iyang tao nga gipili nga maoy mo handle o mo take care sa flock sa Ginoo. Dili na flock ni pastor, flock na sa Ginoo nga gipabantayan sa Ginoo sa pastor. Mao na ang mga pastor nga mga tinuod gyud nga pastor, maguol, masakitan, o makig-away yun na, makigbatok yun na just to protect God's people. Mao na nga, kung inyong masabtan ang papel sa pastor sa inyong kinabuhi, kuan yun mo, makasabot mo nga, importante, mandahin na natin pastor. O makasabot sad mo sa inyong part, being God's people, o sa dihang na sabtan nimo ang role sa imong pastor sa imong kinabuhi, the more nga imong i-honor ang Ginoo kay siya may nag-orchestrate ani tanan. Iya ning paagi tanan, iya ning plano tanan. It is written, mga igsoon. So, I hope that the messages that you're going to hear karong adlaw, tibok adlaw gyud, ang buntag ug hapon, it talks about the pastor. Okay? So, ngayong buntag natong tanan. Karon atong Pastor's Appreciation Sunday. And again, the title of this message is The Shepherd's Sacred Service. The Shepherd's Sacred Service. Nganong sacred man ni ang among pagpangalagad? Because we do not do what God doesn't want us to do. We teach what God wanted us to teach. We push you according to the will of God. Ang pastor, ang trabaho niya is to make God's people closer to Him. Ang trabaho sa pastor, dili ipalayo ka sa Ginoo. Pero kung imo mabantayan, ang gubat, mga igsoon, nagkagrabe. Ang paningkamutan sa yawa nga ang mga katawhan sa Ginoo malayo sa ilang pastor. Kay maglisod man siya og kanabitong palayo sa mga tao sa direct sa Ginoo, kay naman sila mga personal kanang reading, na sila personal devotion. Ingon ana, so makita sa yawa daghan kay siya tagsa-tagsaon niya ato ni usahon. Gubo niya ang relasyon sa membro ug sa pastor. Kay nakaibaw ang yawa, mga kaigsunan, unsay role sa pastor sa inyong kinabuhi. Ngano nakaibaw man siya, mubasa man siya Bible. Mo devotional man sana siya, lain may iyatumong para man i-destroy just to know kung unsay gusto sa Ginoo, then iya din ang babag-babagan, mga kaigsunan. So mao na daghan kaayo nga mga instances sa mga kasimbahanan that churchgoers, the members of churches, dili sila in line or dili kanang nindot ang relationship sa ilang pastor. That is Satan's working. Kay nga naman, dili siya gusto nga matudluan ka. Kung maglain ang imuhang kasing-kasing sa imong pastor, dili ka maminaw niya. So dili kalusot ang information from God to you. Kay mo may reason nga nung gihatag sa Ginoo ang mga pastor. So, pag pag naglain ang imuhang nakay ill feeling sa imong pastor, nakadaog ang yawa sa imong kinabuhi, ayaw ipadayon.
Ayaw gyud ipadayon. Kay ang gusto sa Ginoo mafidan jud ka. Ang gusto sa Ginoo motubo ka og trabaho na sa pastor nga pakaunon ka. Ayaw isalikway ang pagkaon nga ipagkaon sa imo sa pastor. Are you listening? Ay na lang na, minus na lang na nga pulawan gyud na sa pastor kinahanglan maminaw gyud mo. Ayaw na lang gipakamatyan gyud na sa Ginoo mga igsoon. Unsa ra man ang pulaw-pulaw ba? Are you listening? Unsa ra man nga kanang kapuyon mig sigig tuon. Unya napay usahay kanang murabag ma-jealous ang mga member ba nga ngano si pastor day ka mao mo tuon. Di man ta mag-contest mga igsoon sa knowledge. What do you competition of knowledge sa simbahan? Because knowledge is very useful for the individual people to grow. So dili ta pwede mag-contest kinsa mas ni grow na sa simbahan. Amen? So, kaning among responsibility, kaning among pagpangalagad, na ami gisunod ani. Gikan sa kahitasan mga igsoon. So dunay tulo ka butang atong isgutan ani, but before that, let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this event sa kinabuhi namo diri sa church. Salamat kay Lord sa pagpili nimo og pastor nga imong entrust ang imong buluhaton diri sa Lighthouse Bible Baptist Church, Lapu-Lapu. And thank you so much, O God, for choosing me to become the shepherd of this flock. And I pray, dear God, that you will continue to guide me and use me and empower me, O God, to deliver your message. Especially this morning, O Lord, to explain to your people how important your ways sa ministry nga imuhang gisugdan diri sa kalibutan, Lord. Nga nagpili jud ka og mga pastor nga maoy mo dumala sa imong buluhaton. And thank you so much, O God, for the message that we're going to hear today. Prepare our hearts, O God, for this message. Please use me, empower me, O Lord, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. 3 things in this message, mga igsoon. Number 1, unsa may serbisyo kagihatag sa mga pastor. Number 1, laboring with loyalty. Laboring with loyalty. Asa man nato ihatag ang loyalty nato? Asa man ang loyalty sa pastor? Tuas sa Ginoo. Og tuas sa buluhaton nga giintrigo sa Ginoo sa mga pastor. Are you listening? Pag naa na gani mga igsoon kay ang simbahan giintrigo man na sa Ginoo sa mga pastor, pag naa gani mga kalihukan, kapunungan, mga pundok, mga igsoon nga muguba na sa sistema nga gihatag sa Ginoo sa pastor, i-drop gyud na whatever groups or institution or unsa na siya nga mga kalihukan sa kalibutan nga mo interfere sa pastor o sa simbahan sa iyang relasyon sa buluhaton. Iya gyud tong ipang salikway. Kung nakasabot ang usa ka pastor, ang iyang loyalty dapat naa sa Ginoo o dapat naa sa buluhaton sa Ginoo. Dili dapat ma-insertan og lain. Not even the family of the pastor, ha? Kung ang pamilya sa pastor maunay mo interfere niya sa Ginoo og sa buluhaton niya mga kaigsunan sa Ginoo, mupili gyud na ang pastor asa man ang iyang loyalty. Are you listening? Di man sad unfair ang Ginoo. Nganong di man siya unfair? Kay gihatag sa Ginoo sa man of God og sa individual kita karon dapat makasabot ta. Our first ministry is our family. Mo na ko matudluan na gyud nimo imong pamilya sa kabubuton sa Ginoo, walay pamilya nimo nga mubabag sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Now, failures nato mga igsoon nga mga amahan, kung ang atong pamilya mao'y nahimog babag sa atong pagpaduol sa Ginoo. Kaya nga naman, wala nato natudlo nila, wala nato napakita nila the importance of the church sa atong kinabuhi. So, pastors are tireless of teaching, praying, and serving. Their labor is not for applause, but for the advancement of the kingdom. Their loyalty is to Christ
and to the care of His church. Sabtanan ninyo mga kaigsuonan. Para makasabot mo sa kasing-kasing ni pastor. Nga naman ni si pastor, nga mura naman ang hapit na malantaan ni butangan ni agkural. So if you are a father today and you love your children, you're a good father, what will you do to your children? Di ba pangkuralan sa na nimo? Imo sa na anak, ayaw ani agi diri, anak ayaw liko diha, ayaw pakighiusa anang klase mga tawhana, because ang kanang imong anak mao pala pagsugod anag ka-introduce sa kalibutan apan kita nga mga ginikanan hagbay ra ta diri. Mabita na, it's a wise thing mga igsoon to listen to those who are ahead of us. Kaya nga naman, daghan na kaya silang naagian nga maayo o dili maayo. Ug kung magpangutanata sa ilang mga experiences, makaingon ta, oy di day na maayo. No? Nakasabot na igsoon. Muna pag-ingon ana ang pamaagi sa mga tao, magka-improve, dili magka-worst. Pero tanawon nato ang nasod mga igsoon. Sa ato lang nasod, nagka-improve ba o nagka-worst? Nagka-worst. Ngano? Because we do not learn from the experiences of others. Mura tabaog ka na, mangita tag atong kaugalingon nga experience ba nga, dili ta mo learn bitaw kung unsa nay naa diha. So, nausik mga kaigsunan. And that is why, imbis nga ma-improve na to kung unsa nay naa diha, gidestroy. O tanawa ra gud sa ato ang paagi sa panggobyerno. Ang nagdagan nga presidente sa unang tuig, na ay mga project nga nindot, ipadayon ba sa nagsunod? Dili, because of jealousy. Because of envy. Kung ako na ipadayon, siya musikat. O di ba kadakong usik? Mo na yung problema. So, kung kuan lang kita, selfless. Sa simbahan ba, selfless ta. Ngang atong tumong, atong tinguha, Ginoo ra gyud atong himayaon mga igsoon. Then makasabot ta unsa ni function sa pastor sa akong kinabuhi. Dili ka maglain sa imong buot. Unsa may function sa mga brothers and sisters sa akong kinabuhi sa church. Importante kayo. Di ba? Pero dili man kana mo topic na to karon. Ato lang sa tanawon unsa man ka importante ang man of God sa imong kinabuhi. Kay kasagaran sa kinabuhi sa mga Kristohanon, walay lugar ang pastor sa ilang kinabuhi. Dapat dili ingon ana mga igsoon. 1 Thessalonians chapter 5 verse number 12. Sa first part. Ato ning tagud-taguron ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 mga igsoon. Verse 12 sa first part lang usa. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you. To know them which labor among you. So kayo mo samton, to know. Unsa may pasabot anang to know? Imong ila-ilahon. Imong hibawon. Unsa may rason? Unsay rason nganong imong hibawon? Kay gusto sa Ginoo mga kaigsuonan nga maduol ka sa tao nga giintrigo sa imong kinabuhi. If you don't know the person, dili mo close. Di ba? How do you know your wife? Siyempre, daghan kay kang naibaw-an sa imong asawa. Di ba? Unya, depende ha, kung kuan ba, kung nindot gani, sweeter as the years go by. Pero kung murag dili gani nindot ang mga pangitabo sa kinabuhi, bitter is the years go by. Nga naman, because you do not know. You need to know, you need to study, you need to understand. Ang kanang pag-understand is a part of knowing the person. Kay kung dili nimo siya sabton sa iyang weak side, kay di man good strength ratanan naa sa tao God.
Naapoy weak part ana, na strength ana niya, nasa weak ana niya nga side sa kinabuhi. No, you need to understand everything. You need to know. And to understand the character of the person is part of knowing him, accepting the person he is. O di ba? Kasi husband and wife, kung sa may purpose nga nang imo nang giasawa, nahimo na nimo siyang asawa, ang lalaki nahimo na nimong bana. So sa may purpose na, mao nang inyong it cultivate. Dili kay magtinulisukay mo og mga weak side. Kay sa sugot kag sa dili, ikaw nga nanulisok og weak side sa usa ka tawo, remember that you also have weaknesses. And you are not bound in marriage for the weaknesses' sake. It is for Christ's sake. Kaya ang nagbugkos ninyo ang Ginoo. So ang inyong kaminyoon should be to honor God. O parihara sa na diri mga igsoon sa atong relasyon. Unsa reason nga nung naa ako diri? Na reason ang Ginoo na say reason. Unsa reason na amo diri? Dapat ang reason sa Ginoo mao po inyong reason. Do not put any other reason sa imong kasing-kasing mga igsoon. So, mando man na sa Ginoo, you need to know. Know your pastor. So kung examon mo karon, pila kay inyong correct? How do you know your pastor? Mao nay mo determine how close you are to your pastor. So sa man ka importante nga mag-close ka sa imong pastor. Unsa ka importante? That will determine also your closeness to the one who put that man of God in your life. Nakasabot mo? Tanawan ko da, kung ang usa ka bana, dili kayo niya love iyang asawa, ganahan ba siya makig-istoryas ginikanan anang iyang asawa? Ganahan ba siya makig-fellowship? Ganahan ba siya makig-kuyog-kuyog kung kanang naay mga kalingawan? Wala eh. Dili siya ganahan. Uy, paminaw mo. Pero kung love niya, di ba na prinsipyo na? Kung kinsay kanang friend sa akong anak, friend pod nako. Di ba? Ingon ana ang kanang relasyon or kanang pamaagi sa Ginoo. Tanawa ra gud ha. Dingon si Christ mga igsoon, kung kinsa to ang kanang i-bind diri sa earth, mabind sa dito sa langit. Kung kinsay malus diri sa earth, malus po dito sa langit. Ingon ana ang kanang kuan, ang konsepto sa Ginoo mga kaigsunan. So meaning, dako kaayog kahimuan. Ang tao nga iyang gibutang diha kay connected na dito sa iyahang gingharian mga igsoon. Kung unsay buhaton nimo sa man of God, gibuhat nimo didto. Kung unsay imuhang treatment sa man of God, diri mao na imong treatment didto kung diin na nagikan ang iyang appointment. So know your pastor. Dili ako'y nagsugo ha. Kay ana ra ba na kalisod ba ang kanabitong mutudlo ka niya para imo bitaw? Pero ako may inyong teacher, ako may mo feed ninyo. So I need to tell you. 1 Timothy 5:17. 1 Timothy 5:17. Ingos Bible, let the elders. Kinsa gipasabot ani? Pastor, dili ang kanang edad gisgutan na niya. Elder. So ang mga elder, let the elders that rule well be counted worthy of what? Double honor. Especially they who labor in the word and doctrine. So pag pastor ka, double honor ka. Napag ko especially katong naglabor. Katong naningkamot gyud og matuto sa mga katawhan sa Ginoo. Katong nagtuon gyud mga igsoon og nangayo gyud sa Ginoo unsay ipakaon sa katawhan sa Ginoo og wala gyud siya kanabitong
kanang gipadaplin, kung unsay ipakaon sa Ginoo, gipakaon gyud niya. Kung unsay ipatudlo sa Ginoo, gitudlo gyud. Bahala lang mag-aray-aray ta ni. Needful man na. O nganong nag-aray-aray ka sa mensahe? Tungod kay naa kay samad, nga kana nga mensahe, maoy nakapahapdos sa imong samad. Kay kung dili ikay giingnan, nganong masakitan man ka? Di ba? Abilitan na nag-away diha ron, ikaw nakadungog ka ba? Sila may nag-away, mabati na kayo ilang gipanulti. Masakitan ba ka? Ang imo ra sabaan ka, sabaa po na nila. Pero you don't care about those words nga gipambuhian mga kaigsunan, kay di man ikaw mo'y nahingtungdan. So kung doon ay mensahe diri nga bugat kayo, unya pirting sakita, badlong yun mga igsoon, unya medyo nahapdusan ka. Aw na ay problema diha nimo. Umo na magpasalamat kas Ginoo Lord, salamat kayo Lord. Gitagaan jud ko nimong pastor nga para muwali na ko ani. Di ba? So magpasalamat ka. Unya imo pag yun ang i-consider, di ka masuko sa pastor kay worthy of double honor. Honor. So kung panalitan usay mawa ang mga bata giingnan si Ginoo, honor your father and your mother. Dili double ha, honor ha, honor. O tanawa, di ba musukol usahay? Usahay? Musukol usahay? Kaya pa, musukol usahay inyong anak? How many times a week? How many times a day? Pero say mando sa Ginoo, honor your father and your mother. Honor. The pastor in your life is double honor. O tanawa, unsay imong pagbati sa imong pastor karon. Kaya ang uban nagpadayag naman. Mo na kung imong yung sabton mga igsoon, oy mao di ini ang part sa kanang pastor sa kong kinabuhi. I need to know him. Mo na nang di ko ganahan ani niya, mo na maglain ko ani niya, kay wa jud ko kaila ani niya. Wa jud ko kasabot unsa gyud intention ani niya sa akong kinabuhi. Kay nagtuo magud tudloan mo gibing kanis pastor kwarta gyud na ya tuyo ko ang kinabuhi gyud. Ikaw na lagi tuyo-on ako kung kwarta akong tuyo mga igsoon, di ko maghago-hago sa kinabuhi nako mga kaigsunan. Sa kanang mga kaybaw ko nga way wala ba nas kawadon pod. Adto ko mamisita mga kaigsunan anang mga kural nga dagko di ra ba jud ko mahadlok musud na? Di ba? Akong sulwiningon mga kaigsunan kana mga nindot kay mga sakyanan ba ako na ipanglista ako na i-research. But we are not called for money. We are called for souls. And every person has souls. Muna kunay dato sulwiningon, kunay pobre sulwiningon, dili because of their money. Not because of the person, but because of the command. Ang gusto sa Ginoo ang mga kalag mga kaigsuonan. So, muna ang trabaho sa pastor. So kung pananglitan, dili nimo na masabtan nga ang tinguha des pastor sa imong kinabuhi nindot di ay amo na maglain ang imong buot. So nalihis. Di ba? Amen? So, mulabor yun ang pastor. Unya always remember, the pastor will never go down to your want because our loyalty is to God and to the church of God. So, kung unsa may sugo sa Ginoo para sa iyang simbahan, we stick to that. Mao na nga ang mensahe mga igsoon, dili gyud na ko iagad unsa inyong gusto. Because pastors are not entertainers. Kay kung entertainer pa mi mga kaigsunan, wa man sila ganahi, wa man gid sila ni kuan, mura ra magpatay tong kuan. Usa kay problema no. So nag-review nako sa mensahe, tingali kani ako ning kuan. Ako ning usbon. Wala mga igsuon. Kung unsay gihatag sa Ginoo as is ihatag nako ninyo. Ingon na siya kasimple mga igsoon. So ngano ato man ato man i-meet ang inyong kanabitong want. Akong ihatag ang inyong need. What do you need in your Christian life?
Number 2, leading with lordship. Nag-lead ang mga pastor sa katauhan sa Ginoo nga naapod tay gisunod. Ang mga pastor naapoy gisunod. We lead with lordship. Naami Lord nga gisunod mga igsoon. So pasabot, kung wa ka kauyon sa gitudlo sa pastor, ayaw kasuki ang pastor kay ni sunod ra pud na sa iyang Lord. Ang nagsugo na mo diri, ang nagbutag na mo diri ang Ginoo. So kung naay wa ka na uyuni sa wali, ayaw kasuki in taon may ka-representante raming mga pastor. Nakasabot na ami Lord nga gisunod mga igsoon. We lead with lordship. Okay? Pastors are placed by divine appointment. Not personal ambition. So kung doon ay mga gusto magpastor kay, maugyod ni akong ambisyon sa kinabuhi. Nga usa ka adlaw mapastor ko ang mga tao, pwede na akong kasab-an. Okay, lain na, dili na siya divine appointment mga igsoon. That is your personal ambition. Sultian ta ka, di ka magdugay sa ministry. Kay ang kanang mga pastor, mga igsoon, matingala ka. Bisag naggutay-gutay na ang iyahang kasing-kasing. Mupadayon lang gihapon sa pagpangalagad. Manaay kwarta o walay kwarta, it doesn't matter for the man of God. Mu-continue yun na siya. Pero kanang ambisyoso lang mga kaigsuonan, tanawa, di mamanghunong na ikabot sa unahan. Divine appointment kini. Mabita na kung hilabtan ni mo ang pastor, mapiktuhan jud ka mga igsoon because wa gyud din na mo giambisyon nga naami diri. Their leadership is spiritual, servant-hearted, and scripturally sound. They guide the flock with grace, guarding against error and apathy. Error, klaro naman kayo na. Unsa may pasabot na ng apathy? No emotion. Kanang, walay pakialam, walay feelings. So daghan mga tao, mga igsoon, nga mura kag pabugnawan ba? Dapat naa ka diri, ang giingon yun sa Ginoo, dapat naa kay compassion kung asa na ay compassion ang Ginoo. Kanang mga tao nga wa gyud pakialam mga kaigsunan, no feelings at all. Wa gyud na sila pakialam kung kinsa toy akay kaluy-an, kinsa toy wala. So ang pastor, proteksyonan ka ana. Mo na nga naagi mga warning, ayaw ni Brad. Mo na ayaw mo kahibong kung naay iingon ang pastor ninyo, bantayin ni ha. Trabaho na sa pastor to protect you from the devourer. Naliman ka gitudluan ko, nagipatudluan sa Ginoo, gipaproteksyonan sa Ginoo niya, ilawog lang ti ka mga igsoon, tugutan lang ti ka giingkit na imong liog. Kaya pa, nakuha na to mga igsoon. O mo na, proteksyonan jud ka. 1 Thessalonians 5:12, letter B. 1 Thessalonians 5:12, letter B. Ingon diri sa Bible mga kaigsunan, and are over you in who? In the Lord. So ang pastor is over you. Nagbantay na nimo, but in the Lord. Muna tudluan ka, unsa may gusto ni Lord para sa imong kinabuhi, mo na'y among isulti. And obviously, di gyud ka ka-appreciate. Nga naman, you're so much of the world. Kung so much of the world ka, ang world, mga igsoon, is disagreeing with the Lord. Mabita na nag-warning ang Ginoo, love not the world, neither the things that are in the world. Kay wala ang gugma sa Ginoo diha sa mga pamaagi sa kalibutan. Nasabdan na to. Muna gibadlungan, giwarningan ka. Ang pastor po, the same thing. Gisultian ka. Bantayining mga kalibutan noon nga kalihukan sa kalibutan. Now, if you insist to put yourself into worldly things, tanawa, di ba, nakabantay ka, nag-slow down ang imuhang spirituality. Nawala ang imong appetite for God's Word. Nawala ang imong appetite for the ministry. Unya, kung ipugos gyud nimo imong kaugalingon diha, makapanaway na kas kabubuton sa Ginoo. You will never appreciate His love. You will never appreciate His will. Para nimo kuan na siya kanang bitong hasol na sa imong kinabuhi. Nga makaingon pa ka ngano nasumok man ko diri oy.
Wala kay kalipay ba? So mo na reason mga igsoon, because you did not understand na gitagaan ka sa Ginoo pastor to guide you, to protect you, and to teach you, to feed you with knowledge. Wa na nimo na nakuha, na miss na nimo mga igsoon. Look at Hebrews 13:17. Hebrews 13:17. Unsay mando sa Ginoo mga kaigsunan, sanglit siya man ang gihatag sa Ginoo. Ingos Bible, obey them that have the rule over you. Obey. Unsa gani konsepto sa obedience? Once there is a command, applying obedience. Unsa may imuhang buhaton? Once there is a command, unsay buhaton nimo? You will look for an explanation. Do right away. That is obedience. If you do it later, is it obedience? To obey, to delay is to disobey. Obviously, if you don't do it at all, disobedient yung ka. Tanawa ha? Ang sugo sa Ginoo, obey them that have the rule over you. So, pangutan na ang imong kaugalingon. Kumusta man ang imong pagtuman sa gisulti sa imong pastor? Kumusta imong pagtuman? So, kung palitan negative, kumusta ang resulta sa imong wala pagtuman? Because if you don't evaluate, you will never understand God's will. Kaya ang imo rang unaw-unaon, di man nimo i-consider mga igsoon. Naingon ani ni tungod kay nag-disobey ko ni pastor. Wala, di na nimo mahuna-huna. Ni adto na ka, ni embrace na ka sa malas lang gyud ron, malas ron, malas. Uy, Kristohano na ta, way malas, way swerte. Ni balik ka diha. Nganong na-curse man ka, something is wrong. Curse and blessing ta mga igsoon, walay malas ug swerte. So nganong gi-curse ang imong kinabuhi? Something is wrong. Nganong gi-bless ka? You did something right. Di naman mo bless ang Ginoo mga igsoon kung nagsupa ka sa iyang kabubuton. Now, kabubuton sa Ginoo nga na kay pastor. Kung imong supakon ang pastor sa imong kinabuhi, are you doing God's will? Wala. Diba? Gawas na lang kung ang gitudlo sa imong pastor nimo, dili na siya in line sa pulong sa Ginoo. Pero sumala sa ato ang mga experiences diri, ang mga gipantudlo o gusto ipabuhat sa inyong pastor ninyo, nalihis ba sa gisugo sa Ginoo? Nalihis ba? Kanang kuan pastor, nganong panegosyohon magyud ta pastor. Tay pa sa di pa ka mo question ana, nalihis ba? O ikaw perti ng lihisan nimo wa jud kay panahon para sa Ginoo. Ang kanang gitudlo sa imo diri mga igsoon, gituyo na para di ka malihis sa kabubuton sa Ginoo. Kay kabubuton sa Ginoo naa diring dalana. Ang kanang mga gipang kabisihan nimo sa kalibutan tuwa na didto padung, layo ra kaayo mga igsoon. That is why you don't have time to be in the work of the Lord. So ang gitudlo diri sa imuha, wa ra side by side ra mga igsoon, panginabuhi o ministry. Ministry o panginabuhi, side by side. So sa may benefit nimo ana, you can have more time to your first ministry. More time. Kaya ang importante na to is more time with our loved ones. More time with your children. More time with your wife. Ug mao na gipambaligya sa kasagaran in an exchange of money. Are you listening? So kung nabuhat na nimo sa imong pamilya, how much more sa imong simbahan? Your family is your first ministry. Kung wala ra nimo nga biyaan ang imong asawa, biyaan ang imong anak, nangadto ka sa lagyo kayong lugar para lang mukita kag kwarta. Kana pang ministry, mahimong reason nga nung di ka mo palayo.
Palayan magay nimo imong first ministry. That only you can do, ha? Only you can do. Di man nimo pwede ibilin na mga igsoon sa imong silingan. Dili man na nimo pwede ibilin sa imong kumpare. Kasi 18 months ko asawa, pre, ha? Di man na pwede nimong iuli sa ilang ginikanan. Imo naman ang gipakaslan. Imo na ng obligasyon to protect, to provide, and to be the priest of her life and your family. Di ba? So muna yung reason, mga igsoon, kitagaan kag pastor, o kanang imong pastor, doon na siya Lord. So kung paminaw na yun imong pastor, naminaw ka sa imong Lord. Nisunod ka. Muna ningon ang Bible, mga igsoon, obey them that have the rule over you. Dili lang kayo obey and submit yourselves. Did you submit to your pastor? Di ba? Ngano man nga kinahanglan na nimong buhaton mo obey ka, mo submit ka. For they watch for your souls as they that must give account. Tulubagon tamo sa Ginoo. Dili lang kay ang imong ginikanan manubag nimo. Hasta ko. Manubag ko sa imong kinabuhi kung naguba. Manubag ko sa imong kinabuhi kung ang yawa ang imong gikuyugan. Ako may gihatag sa Ginoo para proteksyonan ka. So, inig atubang na ko sa Ginoo. Ang pangutanan sa Ginoo, ngano maning ako mga katawhan, di man ako gikuyugan. Na-feel ninyo akong gi-feel, mga igsoon, kung dili ka mosunod sa Ginoo? Kaya usa ka adlaw, mga tubang tas Ginoo, mga kaigsunan, I will answer for you. I am accountable sa imong kinabuhi. Mabito na kinahanglan mo, tuon dyan kung unsa magyoy gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Hasta ang pagtuon, inyo pang initan. Pastors did not study God's Word to become more knowledgeable than you. Kay ug unsa may amo makatunan, iyagyag yun ninamo tanan ninyo nga kung inyo pong katunon, level rata og knowledge. Mas mulabaw pa mo, kay nga naman, gishare man ako ang akong nakatunan. Kamo, di man mo share nako. O di ba, kung sa martial art pa ni, akong giyagyag ni mo tanan, akong nahibawan, pero naman kayo nakatunan lain. So pwede ko ni mo pildihon. Di ba? Kaya ni studio magkaglain nga klase nga, kuan. Nga di ko kahibaw mo counteract ana. Mausad na diri mga igsoon. Kamo nga mga estudyante diri sa pulong sa Ginoo, dapat mas knowledgeable ka. Dapat mas nindot ang imuhang nahibaw-an. Basta kami mga pastor, mo study lang yun mi, unsay ipasulti sa Ginoo, among isulti ang inyong trabaho mga igsoon. Obey and submit. Kay kami mo gipabantay sa Ginoo ninyo. Dere ang catch mga igsoon, that they may do it with joy. Ang unsa man ang among service. Ang among pagpastor sa inyo ha, magmalipayon mi nga naghimo. Kinsa may malingaw in taon nga iniglakaw ka mga kaniro gigiyahan na. Anto magyuto didto eh. So mayon na sa ko na sa mo na sa di dugay kita kaabot sa atong destinasyon. Kay ngano man naa mong gimulihis. May kwan pa, may tendency nga muungot yun ta. Kita mo atong train, mga igsoon nga, muana na ang kanang rails niya, yana. Unsa nga pag-ana sa atubangan, ang luyo dito manisubay spikas. Napabay makapadayon na nga train nga lain-lain naman ang ligid sa atubangan o sa luyo, lain-lain naman nga railings ang gisubay. O kita, usaman ta kasimbahan. Ang pastor ni subay diri, ang mga membro dito ni subay spikas. Unsa may atong pagpadayon ani? Listen only to the pastor that God gave you. Not to the pastor na dili imo. Ano magud taon nga adto man ka didto? Ang kuyog adto ka maminaw sa pastor nga sa iya lang ambisyon
nakuha ang iyang pagkapastor? Asa man na maggikan ang iyahang itudlo nimo? Di ba? Magsige na siya pangutlo mga igsoon og kanang mga lesson og diin na siya mangutlo, di gyud na mangayog wisdom sa Ginoo unsa may i-feed. Kay katawhan gud mo sa Ginoo. Wala importante kayo ni mga igsoon, Hebrews 13:17. Obey and submit to your pastor. Number 3, loving with light. Loving with light. Unsa kay suga na to? Thy word is the lamp unto my feet, loving with God's word. Kay lahi ng love mga igsoon nga dunay personal reason. Pastors admonish not to condemn, but to correct with compassion. So may tabo na siya kung ang pagbadlong sa pastor diha nimo nagikan diri. Kay naa diri nagikan ang compassion mga igsoon. Their love is evident in their exhortation. Nakita ba ninyo ang love sa inyong pastor ninyo? Sa dihang nagpabadlong ka, makadungog ba ka og pulong sa imong pastor nga ako kang gipakauwawan? Nga ako kang gitulisok sa imong sayop? Pero gibadlong ta ka nga sayop ang imong giagyan. But never nako balik-balikon nimo ang sala nimo sa una sa imong sitwasyon karon. Nakuha ninyo mga kaigsunan? Because that is not my duty, that is not my job. I need to guide you. I need to train you, to teach you, to exhort you with love. With love. Not only that, also encouragement and example. Bisan tan-aw nimo sa imong kugalingon, di na ko kaya, gi-encourage gyud ta ka, wa palang jud ka kaila nimo. Do you agree mga kaigsunan nga kita mismo usahay uwahit ta makaila nato? O nganong gipili man kas Ginoo gibutang ka diha kamo mga men? Yanong gipili mo sa Ginoo nya namo diha kanon naglingkod. Unsay tudlo sa Ginoo kabahin sa mga men? Men ought always to pray. Not only that, men ought to be what? Teachers. Preachers. Pero nay uban nato mga igsoon nga bisan sa iyang wildest dream, di gyud niya ma-imagine nga mobarog siya sa tubangan ug muwali sa pulong sa Ginoo. Wa pa lang jud ka kaila nimo. Wala pa lang jud nimo na unleash mga igsoon ang imong faith ngadto sa Ginoo. Nga kung imo na makuha, pareha unya ka mga kaigsunan ni Moses. Nga dili siya gusto kay mahadlok ko mo istorya, di ko ka maumuhan ay, di ko kay ba mo istorya, yung yungit ko, o sige na si kanang Aaron, o tanawa, o sa may gibuhat ni Aaron, nagsunod-sunod ra, kay siya mo nagsigig istorya. Are you following? Kung nakita lang yun nimo mga kaigsunan, how God will work in your life, how God can use you. Makaingon jud ka, pwede man di ay, kaya man di ni nako di ay. Wa pa lang jud ka kaila nimo. So diyan ka, I am telling you this based on my experience. Pakantaha lang ko, ay lang ko patudlo Kay bisag usa ka sentence mga igsoon, di na nako mahuman, magbarog ko sa atubangan. Mao na nga gamay kay ko grado sa reading. Kamao man kumubasa diha sa lingkuranan. Pero pag abot na sa atubangan, ang akong tuhod mukurog man, ang akong dila mugahi. Mo na niyo ng maestra, sige na, basa na. Muhilak na lang ko sa tubangan. Ngano man, wala ko'y courage. Bisan basa na lang. Pero kanta, ganahan kay ko, basta kanta. Karon,
Kadungog ba mo sige kung kanta diri special number? Di ba? Yung sa'yo mo yun na mo, pastor, hunong na pastor. Nga naman, because wadyo ko nagdahom, mga igsoon nga, pwede di ay. Kaya din ako mo tudlo, kaya din ako mo challenge, kaya din ako mo encourage. Wala dyo ko kay baon na sa una. Una ka mo, karon naglingkod mo diha, maybe, baon na natanaw ni mo sa imong kugalingon. Try to listen to God, try to trust in the Lord, and try to unleash your potential. Buhi ilang god. Pero na nagkanta mga igsoon. Nga nung ang uban di magkaabot og taas kay iyang gipungan. Pero gituok niya ang tingog ba? Kita mo na mga singer, makita na nila alingagdag mga naana mga igsoon. Wa sila pakialam na unsa na lang naong basta ang ilang tingog ilang nabuhian. Kung ganun di ka kakanta kay ang tingog imong gikuptan. So ay nagutok ang manok, di ba? Di na ka tarong og hindi na katugtugaok ang manok sa imong tukon. Ikaw mo mismo nagtuok sa imong tingog. Oh, suway go na, buhi go na imong tingog god. Kung unsay quality sa imong tingog ba, mao nay buhi. Ayaw pugni, tanawa. Di ba makaingon ka? Okay ba, hindi ko makanta di ay. Wala sa imong sige pinugong, yabag na kayo imong kinantahan. Di nakakaigo. Wag niyo sila imin-imin. Self-confidence. Unleash yourself. Amen? 1 Thessalonians 5:12, letter C. Tanawa ko sa ingon sa letter C. 1 Thessalonians, balik ta. Chapter 5, verse 12, letter C. And, sa ingon sa Bible, admonish you. Admonish you. Kana paghigugma na mga kaigsunan gikan sa pastor nga ang kana nga gugma gikan pa na sa Ginoo nga gibutan sa kasing-kasing sa pastor para atimanon ka, para alalayan ka. Di ba? Kay kung ato ning istriktuhon mga kaigsunan, si kinsagod ka sa akong kinabuhi nganong mag-antos man ko para nimo. Di ba? Kung nakita nako nga dragging kay ka, hinay kay ka, nganong si kinsa man kag akong huwaton? Naminaw mo igsoon. Si kinsa man ka nga akong pakabanaan. Well, kung nasabtan ninyo, kung ikaw na mahimong pastor nga tinuod jud kang nahimong pastor nga gi-appoint jud ka sa Ginoo, naagyo divine appointment na nadawat nimo sa Ginoo, gi-send out jud ka, klaro gyud mga igsoon, na legal ang imong pagkapastor, masabtan nimo. Nganong hapit tanan nimo kinabuhi ihatag na nimo sa mga katawhan sa Dios. That even your personal desires, imong i-give up for the people of God. Unya, ang balik sa mga katawhan, bati kaayo. Tanawa na guna. But it doesn't matter. Nga naman, we do it not for individual. We do it for the church and for the Lord who put us into His body. Kaya diha among loyalty. Mga igsoon, na dili sa individual. Mo na nakanindot, mo na dili mi mo give up. No, bisan na lang muna-una ba kana muna na mo give up ko bisan sa una-una lang. Mahadlok mi. Ako mahadlok ko mga kaigsunan bisan na lang mo consider ko ba nga kana bitong di nako mo kuan nako mo quit nako di nako magpastor. Pasabot na I quit to live. I quit to live. Mao na makalungog ka na pastor nga mingon nga dili sa ako magkuan ay mohunong ko sa ministry wa na gitawag oy. Personal ambisyon na mga kaigsunan. Kaya ra hireling ang tawag ana sa Bible. Hireling. Sa panahon sa kalisod, mo man ni quit kay lisod na kayo, wala nay lutoon, wala na daghan wala ba? Unya ang mga tao lisod pa kayo, gahi kay pahatagon. O nganong imo man ang pahatagon, tudluin na sila unsang giving para sa ilang kinabuhi. Dili man na nimo ingnon nga pila man imong sweldo, dapat mao ni imo hagkuan o imo guna obligasyon na nimo.
dili oy. Imo nang pasabton nganong unsa man ka importante ang giving sa imong kinabuhi. Dili pwede nimo but-an imo tulison mga kaigsunan, hapit na lang adtuon na nimong kompanya asa man siya trabaho. Sir, ang 10% ikuha na ako kuwaon. Di ba? Kwarta imo tuyo. Pero di man kwarta ang tuyo. Mga igsuon sa Ginoo ninyo. Ang tuyo sa Ginoo ninyo nga mahimaya siya sa imong kinabuhi. Mao na gipaningkamutan sa pastor nga itudlo sa inyo. I-admonish jud ka sa man of God. In verse number 13, ingos Bible, not only mga kaigsunan nga imo siyang i-obey, imo siyang mo submit kaniya. Tanawon sa ingon sa Bible. Unsa imong duty nga giatiman sa pastor? And to esteem them very highly in love for their works' sake. And be at peace among yourselves. Ato ning unahon ang sinugdanan. And to esteem them very highly in love for their work's sake. Not because of the person. Not because of the kind of person, kung kinsa na si pastor, lababol ba na siya, atong ilove. Dili na siya lababol, atong i-hate. Not because of the person, not because of the personality, but for the work's sake. For the work's sake, pertiklaruha ana mga kaigsunan. Kaya ang kanang iyang trabaho, di ka na sa Ginoo, dili nag-iya-iya lang. So for the work's sake, for His Lord's sake. Mauna ang tudlo sa Ginoo mga kaigsunan. Unya, dili lang kay kanang-kana, be at peace among yourselves. So, ang inyohang responsibility sa man of God, imong i-consider, imong ikuan nga highly ba? I-consider nimo ang man of God nga ang iyang words ato gyud ni i-consider. Unya diha sa inyong matag usa ay musig away kay nga naman makabugat mo sa kinabuhi sa pastor. Be at peace with each other. Ayaw mo pagsuog discord. Dapat magtinabangay mo, dili mo mag-inawayay, di mo kanabitong magsuyaay o sugdi sa pamilya. Unya apply it to another person in the church. Di kita makakuan mga ison, di kita magbungkag diri. Di ba? Ang reason na nga naay mga disfellowship, nga na di ko ganahan anak nila. Oh, nay outing, may kay kuyog si kuan, adik ko. Nakakay no entry ba? Usagot ta kabadi. Kalisura pod kung di makasinabot ning walag tuo. Unya katul man diri. Di man siya mo trabaho. Kaluta ba? Di kalisura kabuton. Paita sa imong kinabuhi mga igsuon. Mangita na kaglain, palihog kong kaut bi, di man musugot ni akong kamot, oy. Wala may tabo sa simbahan. Wala magsigita og kanang, uy, tabangin sa mi diri, we need aid. Walay mo kuan na mo, walay mo visit sa amo diri, walay mo tudlo sa amo diri, walay mo tudlo sa mga kids, walay mo tudlo sa mga ingon ana, daghang mag-hire ta sa uban mga simbahan. Ngano man disable. Dapat dili ingon ana mga igsoon. So, unsa may trabaho sa pastor sa kinabuhi sa mga membro para mahitabo ni mga kaigsunan nga kanabitaw magkahiusa mga katawhan sa pagpangalagad sa Ginoo. Walay away-away nagtinabangay. Kung kinsa to unsay dili niya kaya, buhaton na ganang tabangan na to. Kung unsay di kaya sa usa, tabangan. Pagkaninduta na no. Ato ta sa Ephesians. Katuno na to ni Ephesians. Ephesians chapter 4, 11 to 16. Isay paghatag sa Ginoo diha sa iyang buluhaton. Ingos Bible, and He gave some apostles, dosira ni kabuok, and some prophets, no, wala na ni karon, and some evangelists, and some pastors and teachers. So the pastor also is a teacher. Unya ang pastor mo appoint pagyud og mga teacher
nga gi-divide sa church para ilang tudluan. So naay pastor mga igsoon, so may reason. 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Mao ni reason. So saan man pagkahimong ma-edify ang church kung ang man of God dili mo tuon, kung ang mga teachers dili mo study. Mabita na demonstration. Patun-on yun mo. Unya, nalipay pa ba mo sa inyong pagka-teacher? Because you are doing an extra mile. Di ba? Di mo matulog ikagabi kay magtuon mo. Mangita mong paagi unsaon nga mo munindot ang imuhang pagtudlo, dili kay mura ra ka mga kaisunan nga monotonos ba nga ingon ani ra gyud ni akong tinuduan. Oh, what you see is what you get. Kung di mo kauyon ay magtunga. Dapat dilingon na mo na kamo, duman ninyo mga kaigsunan nga ang simba, ang worship nagsugod sa Sunday school. Kay ang Ginoo naghatag ana nga authority sa mga teachers. Ay ba nasabtan na to? You ought to listen to the teachers. Oh. So edifying ang reason, perfecting of the saints. So sa may makapa-edify na to, sa may makapa-perfect, diray. Yung din mo studyhan, o sa may tudlo ni mo. Tudloan ni mo glain mga igsoon, dili na para sa Ginoo. Till, hantod kanu sa man ang pagtudlo, pag-edify, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Mauni ang utlanan o katapusan nga diha nata, hantod diha atog yung tudluan. Ang pangutan na kanus aman eh. Kanus na may tabo mga igsoon nga makaingon ka puno nako. I have the fullness of Christ in me. Kanus sa kamuhunog paminaw. Tuwa na ka uban na kas Ginoo mga igsoon. Kanusa man na mahitabo nga till we all come in the unity of the faith. Kanusa man na magkahiusa ato pagtuo. Pagka-imposibliha ana mga igsoon, so di gyud ta hunungan og tudlo. Di gyud ta hunungag edify. Di gyud ta hunungag exhort. Kaya na'y kaaway magsigig lubog mga igsoon. Na'y kaaway magsigig discourage. Muna padayon lang gyud ang mga pastor, padayon lang gyud tuon, padayon lang gyud tudlo nga makaila pa gyud mo sa atong Ginoong Hesukristo para magka-deeper ang inyong knowledge about Christ. Kay maunay mo palig-on mga igsoon sa imong pagtuog, diha ta magkaabot mga igsoon, magkahiusa atong pagtuo para sa pagpangalagad sa Ginoo. Unto the measure, tanawa sa isukod of the stature of the fullness of Christ. Never-ending teaching. Never-ending exhortation. Never-ending studying. Way hunungay. Oh, nya kamo, pag yun mo ka, huwag ko'y tuntuon, huwag may basa-basa. No? O sa day, consideration mo sa imong Christian life. Somebody that you don't need instruction. Muna, badlungan na, iyahay tag badlong sa itong kugalingon mga igsoon. Ay guwa ta, badlungon ka sa uban. Badlungay mong kugalingon ka, individual ta mga tubang sa Ginoo. Individual tang mga tubang manubag sa Ginoo. Sa atong kinabuhi, dili is kinabuhi sa uban. Pastoran mga manubag sa kinabuhi is mga katawhan, mga igsoon nga giintrigo sa Ginoo niya. Pero ikaw nga membro sa church, manubag ka sa imong kugalingon. Nganong wa man na nimo giatiman. Kamo mga ginikanan, manubag mo sa inyong mga anak. Nganong wa ninyo sila na tagaag example. Di ba? Kamo mga anak individually, manubag mo sa Ginoo. Giunsa ninyo pag-treat ang inyong parents. Tama mando god. Nay mando. In verse number 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive.
Mo na reason nga na mga membro manghawa sa ilang simbahan mga igsoon na-deceive. Na-deceive. Mo na nga wala nilig-on ngano man wala nakighiusa sa pagtuo sa ilang magtutudlo. Ilang gitanaw ang ilang magtutudlo nga kompetensya sa ilahang pagtubo. Dili man kompetensya ninyo ang pastor sa inyong group. Ang pastor is an essential nga person sa imong kinabuhi. Importante. Di ba? Dili pwede nga wala. Di pwede nga wa kay pastor. So, is he your competitor? No. You need him. You need him. Mo na nakanindot. So, pag dili nimo na kuan, dili nimo na nasabdan, mao na mga igsoon sa kinsa lang imong paminahon. So, nahitaboan na, mura na sa ka igsoon na tos tuan pro. Nya sa kung sala na doktrina imo tuhuan. Magpatambag ka sa kinsa lang nga pastor. Na kay imong pastor. Di ba? Mo na ang doktrina nimo dili na sakto. Iya na sa tao. Iya na sa kalibutan, dili na iya sa Ginoo. Mo na nailad ka. 15. Dara nga tuwa, but speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Mao ni atong paminawon, mao ni ato itudlo. Unya dili lang ka itudlo mga kaigsunan without any concern nga dapat paminaw gyud mo. May mo nga nimo mga igsoon nga nagtudlo nga way pakialam nakaton ba kagdi. Di ba? Nganon din naman na sa Bible nga na on. Mo na to ha? Oh, kamo na lay kuan na, kamo na lay tuon na. Mo na na. Gugoon mo man atong kugulingon ni. Wa mo koy care manubo mo mugdi. Pero ato gyud gipaning kamutan og pasabot mga igsoon. Verse 16. For whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, making increase of the body unto the edifying of itself in love. Naay pagtubo, mga igsoon. Naay unity. Nagsinuplayay sa matag usa. Walay others. Hello? Walay gitawag og the others. Tanan nag-fellowship. Wala nag-forsake sa ilang fellowship. Wala nag-forsake sa ilang assembling of themselves together. Ang ilang gibuhat hinoon, by that which every joint supply it. So naay mga pangitabo, ang mga men magpundok, unya magsiray sa pulong sa Ginoo. Oh, naatay verse atong kuan ron. For example, ang mga men magpundok na sila. O naatay verse nga atong basahon, unya siray ta ani unsa may atong na sabtan ani. Magiyahay tag share, makat-on gyud mo. Makat-on mo. Di ba no? Tanan ba? Tanan mo share gyud. Ug unsa imo nakit-an diha? Unya i-close dayon ni Mike og exhortation. Pagkanindot, be men. You should know how to extract something good from the Word of God. Ingon ana ta mga lalaki, dili kay maghuwat ra ta pakanon mga igsoon kitay tighungit. Dapat mo increase make it increase of the body unto the edifying of itself. Naatay personal nga pagkuan ba? Pag-edify sa atong kaugalingon, pagpatubo, pagpalig-on. Natay personal, dili kay sige tag kuan nga pastor pag-invite pod og mga speakers, pastor, gipulaan na ka. Sa gihatag Ginoo nimo. Unya mag-revival meeting ta. Naon sa day ka kakuyap po na ka. Nganong nagluya man ka? Usa ray reason ana. Wa ka nangalagad. Kay kung nangalagad pa ka, abtik ka karon. Nakuha na to ni. Gitudlo sa Ginoo. Now, let's close with this. On Pastor's Sunday, let us not only celebrate the messenger, but commit
to walking in the message. The messenger is not the center of the pastor's Sunday. Not only him, mga igsoon, but also you. To commit to walking in the message. Unsa may purpose nga nung na may messenger? The message. Diin managikan ang message from God. So all in all, eventually ang honor adto gyud Ginoo, ang paghimaya dito gyud niya padung. Ang labor sa mga pastor, ang leadership and love deserve our gratitude, our prayers, and our peace. So dako kay ikatabang ninyo mga igsoon nga di mo magsig-away. Nga ang buhato na lang sa pastor, sa mga membro simbahan. Daghan kay mga kasimbahanan nga ang nabisihan sa pastor ang paghusay sa mga membro. Kaya nga naman, di naman mo simba si Kuan Pastor, nga naman nag-away sila ni ipatawag ko na sila God. Dapat wala man na siya. Kaya gimanduan naman sa Ginoo individually mga kaigsunan, be at peace with everybody. Kay inyo ng part, igsoon, sa pag-honor sa pastor, kay double honor ko na. Inyo ng part to support the man of God sa iyang ministry para mahimo siyang joyful. Kay kung dili siya malipayon, ang ingo pa sa Bible, it is not profitable for you. O sa may pasabot na lang, dili profitable para nimo. Makadaot na nimo. Kung ang pastor wala na nalipay tungod nimo. Di ba? Ikaw ra po'y makatulon sa imong kanang poison. Ikaw ray maunay ba? Di ba? So, deserving, even though ako inyong pastor, pero let me tell you this, deserving sad ang man of God sa inyong gratitude, sa inyong prayers, o sa inyong peace. No? Dili ta magsiingon, please lang, please. Ayaw na mo sige glalis. O dapat brothers and sisters, stick it closer than a brother. Mo ni atong relasyon mga igsoon. Because our relationship nagsugod o nanukad diha kang Kristo. Amen? So that is the shepherd's sacred service. So inaut pa natin nakatunan ani mga kaigsunan. Unya ang atong nakatunan dili nato ikalibang kun dili ato gyud gamiton sa atong kinabuhi mga igsoon. Every head bow, every eye closed. Oh, gracious Heavenly Father, thank you so much, oh God, for this morning. Thank you for giving us this wonderful opportunity to learn about how important ang man of God nga imong gibutang sa kinabuhi sa matag usa. And I pray, dear God, that you will bless each and everyone to do their part to support the calling of the man of God. And please allow me, O Lord God, to be careful also sa akong walk uban nimo, O Lord, that I should not teach your people otherwise sa imong kabubuton. So please help me, dear Lord, nga ma-challenge, ma-encourage nako ang imong mga katawhan to be a good steward of the ministry that you entrusted to us. Thank you so much, O Lord, for the opportunity also to come to the altar. I pray that you will bless each and everyone to kneel down before you, thanking you, O God, for giving them a man of God to teach them, to feed them with knowledge and understanding. Thank you so much, O Lord. This is for your glory. In Jesus' name, amen.